teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Sana iyong mga mata gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Sana iyong mga mata gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan, kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Hallelujah! 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 Magandang umaga po sa ating lahat at muli welcome po sa another episode ng Awit ng Pag-ibig, kung saan ang buhay ng bawat mananampalataya nagbibigay ng luwalhati sa pangalan ni Jesus. Sa umagang ito, naku po, kami po ay isang pamilya, ang aming guest na Sister Hides. Very interesting because from the mother to the daughter and to the son. No? At malalaman natin, bakit wala ang tatay? Ayan. Ayan ang intriga mamaya kung bakit. Parang napakalaking intriga. No? But before we go to that, siguro I'll ask Sister Heidi to please pray for us. Amen po. Thank you, Lord. Hallelujah.
Lord, maraming pong salamat sa umagang ito na nagkasama-sama po kami. Thank you, Lord, para po sa pamilyang Sahol na kasama namin, Lord God. Panginoon, ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, Lord. Ibigay niyo po ang inyong mga salita sa aming mga labi, Lord, upang magbigay ng mga katanungan at ganun din po sa aming mga kapatid na magbibigay naman po ng kasagutan, Lord God. Nawa, Panginoon, dito po sa aming episode na ito ay lalo ka po naming mag-glorify, Lord, and yung mga nanonood, nakikinig, Lord God, ay maka-identify and ma-inspire po sila to give you glory, Lord God. Lahat po ng ito, Lord, iniaalay namin para sa iyong kadakilaan. Thank you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, maganda pong pagkakataon nito upang marinig natin ang kwento ng Sahol family. No? Yes. Amen. At talagang sa Comfy, tagni-tagnay. Kasi ang Sahol family ng Bulacan ay related sa Sahol family ng East. Ayan, maraming alam si sister ko. I'll turn the floor to Sister Hides. Ayun nga po. So, etong family Sahol ng Bulacan ay nag-originate talaga sa family Sahol ng East. So, siguro po, si sister na, si mama, ang mag-introduce pa. Maunang mag-introduce yan. Tapos yung sunod yung mga anak. Ayan. Good morning po mga kapatid. Ayan. Thank you Lord po. Ako po si Helen Joy Sahol from Comfy, Bulacan po. Yun nga po, yung nabanggit po ni Sister, na actually kami po, mula po kami talaga sa East. Way back to 2004, naalala ko, nung una po ako mapunta sa Comfy, Bulacan. Ay, sa Comfy. Thank you Lord po kasi ang unang-una po, yung brother husband ko po kasi ang ginamit na instrumento ni Lord kung bakit kami ngayon nandito. Which is ang brother husband ko po ay taga-East po talaga siya. Siya po ay sa family Sahol talaga. Kapatid siya ni Sister? Ni Brother Eloy po. Eloy Sahol. Brother Eloy, yung seaman. Yes po, Okay. na from East. Way back 2000, dalaga pa po ako, nakaka-attend na po ako sa Greenbelt. Opo. Yun. And in-invite niya po ako doon. And then, naalala ko one time, outreach din kami sa Jade Vine. Naka-attend din po Bible ako doon, study. Bible study. Kaya nagpapasalamat po ako. Unang-una po, pagkakataon ko na rin po itong para pasalamatin din po yung sa family Sahol. Sila po yung instrumento ni Lord kung bakit din po kami nandito at para sa family ko na nadala po dito. Ayun, way back 2004 po. Ayun, thank you, Lord. So parang mag-boyfriend-girlfriend po Yes kayo po. nung dinala ka niya sa Yes Comfy. Ayun, thank you, Lord. And then ito, lipat na po tayo dito kay Bunso. Sige, name mo, tas ilang taong ka na, student, ganun. Good morning po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Shara Saul at na po ako, magpi-15 na po ako sa September 13 at sa mga nanonood po dyan, lalo na po si Papa, sana panoorin niya po ito. Ay pa. Ayun, shout out kay Papa. Mukhang mama's girl to. Papa's girl pala. Opo. Ayan. Sino pa? Sige po. Si Kuya naman, yung panganay, si Kuya Ivan. Good day po at makasaysayang araw po sa atin at ayun, ako nga po pala si Brother Ivan, ang first child po ni Sister Helen at Brother Van Sahol. At yun po, ako po yung panganay at thank you Lord. Age 18 po ako ngayon, turning 19 this November po at yung lahat po, yung buong 18 years po na yun ay dinala po ako nila mama sa Comfy at ayun, since birth po at thank you Lord at nagdito po kami ngayon para i-share ang aming mga experience at stories po at thank you Lord. So bata ka pa, nasa children ministry na siya, sister, no? Yes po. So itong mga ito lumaki sa Comfy talaga lahat. Yes po. Thank you, Lord. Yes. Minister Ernie, mapansin mo yung greeting niya, makasaysayang Oo nga, araw. sabi ko, history graduate Opo, yata. Ano po siya, BS Education, major in Social Studies. Kaya Kaya makasaysayang naman pala araw.
Opo. Oo, ayan. Tapos syempre po, ito meron pa tayong isang Ginoo. Isang Ang ating middle, si Kuya. Okay. Ayun, good morning po sa lahat sa mga nanonood po dyan. Ako po pala si John Errol Sahol. 17 years old po, mag-18 po ako. And grade 12 po, mag-graduate na po. And yun po, middle child po ako sa magkakapatid ko. And thank you Lord, thank Jesus kasi nakadalo po kami sa gantong community. And yun po, medyo mahihain po ako pero handa po akong express ko po yung sarili ko para po dito. Thank you Lord po. Amen. Express ang sarili for the glory of God. Puro sila soft-spoken, Oo no? nga po parang nakakahiya. Nahihiya na tuloy ako. Pati tayo soft-spoken. Soft-spoken na rin. Opo. So kung mapapansin po natin, no, wala po si Brother Van. husband. Kasi po si Brother Van ay Isa po siyang OFW. Nagbabarko po siya. Apo. Almost 21 years na siyang nagbabarko. Kaya ayun, kumbaga yung responsibilities ng bilang isang ina at isang tatay nasa akin lahat. Kaya ayun. Pero thank you Lord kasi alam ko ang kasama ko si Lord sa pagpapalaki ng mga anak ko. Kahit absence yung presence niya. Ayun, thank you Lord. Nakakatuwa lang po kasi kahit na wala po si brother husband yun, na-guide mo yung mga anak mo dito po sa Comfit. Tsaka hindi po kayo bumitaw. Yes. Kasi di ba sabi niyo po parang nag-umpisa yung asawa niyo. So since wala siya dito ngayon, kung sa iba po kasing situation, di ba po, pwedeng, pag nandito na lang yung husband ko, saka na lang kami a-attend. So thank you Lord. So yung nga pong nabanggit niyo na OFW si brother husband. Kasi po, syempre, meron din po tayong ibang mga members na ganito din po yung dynamics nila. Yung isa sa mga parents wala dito kasi na OFW. Kayo po ba, ano po yung mga experiences nyo, yung mga naging struggles nyo dahil nga po wala si brother husband, and ano po yung mga naging lesson and ano yung kinapitan nyo ng mga situation na yun? Bilang nanay at tatay, and then hindi po talaga biro yung isang magkaroon ng asawa na OFW. 'Di ba? Kung maano po natin, marami po talagang nagkakaroon ng fail na relationship. Pero since nandito tayo kay Lord, nandito ako kay Lord, ang pinangkapitan ko talaga si Lord. Kasi para sa akin, yun nga, kailangan mo ng personal na relasyon kay Lord. Kasi kung wala, talagang sa mundo natin, medyo talagang nandyan lahat yung mga tukso, 'di ba? Pero pag na kay Lord ka, nandoon yung protection niya na alam mo kung ano yung kalooban niya, yun yung susundin mo. Yung tama na dinadirect sa'yo ni Lord, yung path na dinadirect sa'yo ni Lord, kung saan ka niya dadalhin, yun yung susundin mo. Talagang maliliit pa sila. Nanganganak ako, 2 years old lang, 2 years lang yung gap nila. Nanganganak ako, wala siya lagi sa tabi ko. Kaya lahat ng responsibility sa akin, medyo mahirap, pero sabi nga, nagpapasalamat ako kasi si brother husband din naman, nandoon din yung guidance niya, na kahit malayo siya, minimake sure niya na, attend kayo ng prayer meeting. Kasi di ba pag tayo, especially ako, maliliit sila sunod-sunod. Siyempre, busy sa bahay, lahat asikasuhin. Pero natatandaan ko sa East, tuwing Friday din kasi yung nila doon yung kanilang prayer meeting. Nasa gate 5 sila, nasa gate 2 kami. Talagang pag may prayer meeting, naalala ko, may stroller ako, meron akong body bag, may hawak-hawak ako. Nandun yung effort na kailangan kong, kumbaga yung guidance ni Lord na sa pamamagitan ni brother husband na inaano niya parang ina-advise niya sa amin na pupunta kami every Friday. Yung doon nag-umpisa. Kaya yung every Friday, nagre-ready na ako, ipiprepare ko na sila. Nilalakad lang namin yon para maka-attend po ng prayer meeting. Sister, tao tayo. Okay? Yes, so, anong ginagawa mo as a Christian, of course, no? Na dumadating ka rin na medyo pagod na ako. Okay? Medyo parang teka sandali. Hindi ba? Parang teka sandali. Paano mo nire-resolve ito? Kasi meron mga ganong episode talaga sa atin. So,
paano mo tinitignan o paano mo siya hinaharap sa mga ganong pagkakataon? What do you do? Or what did you do? Yun po, brother. Bilang tao, talagang nandun yung kapaguran, physical, minsan mentally. Oh, even emotional. Oo, yung emotional, especially wala ka mapagsabihan minsan dahil si brother husband, nasa malayo. Kinakausap ko si Lord. Humihingi ako sa kanya ng lakas, brother. Umiiyak ka rin sa kanya? May mga times na nasa sulok ako. Siyempre, kinakausap ko siya. Humihingi din ako ng, kumbaga, pag may mga times na parang pagod na ako, sinasabi ko talaga na, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan para magampanan ko. Kasi, di ba, bilang tao minsan, sabi nga, may naririnig ako. Kasi siyempre minsan hindi mo naman mapiplease lahat, especially yung family or na hindi pa naman talaga sila ganun kaano sa kay Lord na, magpa-prayer meeting, siyempre ako po lahat nag-aasikaso. Pero nandoon yung kalakasan ni Lord na binibigay niya sa akin na para magpatuloy. 'Di ba? Kasi kung drain ka minsan mentally, emotionally, physically, talagang pero pag naaalala ko kung bakit ako nilagay ni Lord dito, kung bakit na binigay niya sa akin yung mga gawain, lumalakas ako. Kasi yun lang yung way ko na para mai-share ko din, na parang maiano ko kay Lord na kailangan ko magpatuloy para hindi lang para sa sarili ko, kundi yung mga sa taong tumitingin sa akin, especially yung mga anak ko. Totoo yun. Magandang sinabi niya, kasi sabi niya, hindi niya sinabi na, ano gagawin ko? Akong trabaho. Hindi, ang sabi niya, nakita ko yung layunin. Yung isang taong may ugnayan sa Diyos, yun lang makakakita nun. Karaniwan sa tao, sabihin, pagod na ako, ayoko na, tao lang ako. Pero sabi mo nga, grasya ng Diyos, kasi pinakita sa iyo ng Diyos kung gaano ka-importante yung bahagi mo bilang isang ina. Yung sakripisyong kailangan mong gawin dahil hindi yan tatakbo ng ganyan lang, may layunin yan. Especially the children. No? Hindi naman siya parang magpa-self-pity, o kita nyo, nanay nyo. Hindi eh. Matapang siya kasi alam niya yung purpose niya. Di ba, sister? Opo. Minsan po kasi pag yung mga tao feeling nila defeated, they go away from God. Di ba yung parang pagod na ako, nahihirapan ako, lalo pa silang lumalayo. And maganda po yung sinabi ni sister na napapagod siya pero kay Lord siya tumatawag. So talagang yung kalakasan po natin mga Kristiyano kay Lord lang. In our weakest, doon magpapakita ng kalakasan si Lord sa buhay natin. Amen. Ayun po. Yung po bang yung mga anak kaya, sino yung gustong mag-share? Kayo, bilang OFW si Papa nyo, meron ba kayong mga struggles or meron kayong mga pangangailangan na parang hindi na-meet kasi wala si Papa? Oo, usually emotional need, no? Kasi financial, walang problema eh. Pero minsan yan ang nakakasira dahil binigay ang financial pero walang, ang tawag dito, walang ibang pangahawakan kundi yung pera. So there will be questions, I'm sure, na dumating sa buhay nila na mag-question ka na, okay, andito yung pangangailangan, pero nasan si Papa? Hindi mo pwedeng yakapin yung pera, malamig yun. Kwenta yakapin yun. So, siguro yung sinasabi ni sister na, anong struggle? Yung pwede mo lang i-share. Tanong natin yung babae kasi, usually ang babae, yan ang malambing eh. So, paano ka, anak? How did you handle it? Ano naman po, sa akin po kasi, okay lang naman po kahit wala si Mama, nandiyan naman po si Mama. Nagbabantay po sa amin. Pero alam ko naman po na nahihirapan na si Papa kasi dahil sa trabaho niya po. Nakakatuwa po na naiintindihan niya yung role ng parents sa buhay nila. So, nagtatrabaho si Papa pero nandyan si Mama. So, nakakatuwa lang po na walang resentment, walang paghahanap, ganun. Kasi nga yung iba, nangyayari, ginagawa pang dahilan na magalit sila sa tatay nila. Pwede ka naman magtrabaho dito. Nakita nga natin na, yun nga, yung Christian values, napakahalaga nun. Pag may Christian values ang bata, hindi lang niya nakikita yung sitwasyon, nakikita niya yung kahalagahan. Ba't ko ba kailangan daanan ito? Bakit ba merong ganito? So, ikaw yung babae, kaya, pasensya ka na, ikaw yung babae, no? Ikaw tinatanong. Paano mo na-channel yung dapat na paglalambing mo sa tatay mo
ano to, sa nanay mo ikaw naglalambing? Or how do you, of course, you feel lonely at times. Gano'n kayo close ng mami mo? Super po. yan Kasi ang babae gusto ko. po si mama Okay, eh. sige. Ano sabihin ng super? Kasi babae po kasi si mama eh. Ikaw na nga magsumagot noon. Hindi kasi babae. Totoo So, yun. parang mag-best friend kayo ni mama mo. Ito rin po yung tita ni... Pati yung tita mo, Apa. kapatid ni mama, best friend. Magbe-best friend kayong tatlo. May double cut sila. Opo. Sister, meron ka may share po. Yun nga po. Yun yung, kahit absence naman po si Papa nila, yung communication kasi, mahalaga din po yan sa isang family. Opo. Hindi lang po sa mag-asawa, pero sa isang family. Natatandaan ko way back, yung wala pang mga Facebook, Opo. make sure naman ni brother husband na nakakatawag siya ng kagaya niyan. Dati kasi wala pang Facebook, Messenger, ang kanyang yung pagtawag sa barko pag may mga okasyon, at yun nga, kinukumusta niya yung mga bata. And then ako naman, yung binibigay ko sa kanila yung phone, kung ano man yung instruction niya na kahit malayo siya. Kasi ang disciplinarian po talaga is yung brother husband ko. Kahit nasa malayo siya, yun naman po yung isinusunod namin sa kanya. Kumbaga, nagpapasakop din po kami. Kahit sa mga decision, lagi rin po akong humihingi ng advice sa kanya when it comes po sa mga anak namin. So, isang nakita ko dito na napakaganda. In the physical absence of her husband, yung authority ng husband nyo, nire-recognize ninyo. And because of that, nakikita ng mga bata at nagsasubmit din sila. Yes. That's a beautiful thing, no? Dahil nahirap yun. Saludo ako sa'yo. Hindi mahirap yung ganyang klaseng buhay na ibinigay sa'yo. Hindi mahirap na, kawawa ka naman. Hindi yun. Kundi yung, it's so challenging na ang daming role mong gagampanan eh. Di ba? Nanay, tatay, kaibigan, best friend, sometimes frenemy, di ba? Minsan frenemy. So, yun ang napakagandang bagay na nakita ko sa kanila ngayon. Opo. Yung ito po siguro mga lalaki, kayo ba? Kasi si Shaira, babae, tapos parang madali para sa kanya kasi pareho silang babae ng nanay. Pero kayo as lalaki, meron ba kayong challenge na kasi wala si Papa? Sinong gusto sumagot? Kuya? Ako Sige. na po. So, yun nga po yung kung sa financial struggles na po, thank you Lord, di naman po kami na nawawala doon kasi alam ko pong hardworking po talaga si Papa at yung hard work na yun is nakikita naman po sa pagbibigay niya sa amin, yung financially. Pero yung, ayun nga po, yung kung sa struggle naman po is yung support po niya sa amin sa mga, hindi naman po yung support po is yung full support po siya, pero yung presence po yung ganong support po yung presence niya kasi nasa barko nga po siya, limited lang po yung bakasyon niya dito. Minsan, tuwing may mga important events po kami kunyari sa school, mga Christmas and birthdays, minsan po wala po siya, ganun po yung struggles na, yung challenges po na kasi gusto po namin yung mga important events po na yun is magkalapit-lapit po kami, yung relationship po mas ma-deepen. Ayun po at saka sa naman po at sa yung nabanggit ko nga po is financialist. Thank you Lord si Papa kasi disciplinarian yan. Dinisiplina po kami sa pera at yung kailangan po namin, yun lang yung bilhin at Paano ka dinidisiplina sa pera? Kasi malayo siya, hindi ba? The money is here. Sometimes, bata yan eh. May gusto. Paano yung impact ng tatay mo bilang disiplinarya? Na malayo naman siya, hindi man niya makikita eh. Di ba? Pero bakit ganun na lang yung sinasabi mong disciplinarian siya? Disiplinado ka, dinidisiplina ka, kahit malayo. Paano yun? Pakipaliwanag. So yung... Paano mo nararamdaman yung authority niya na wala naman siya dito? Anong ginagawa ng tatay mo?
I would describe po yung papa ko as dictator. Dictator. Pero Dictator. Okay, sige, go. not in a sense po na yung stereotypes po natin sa dictators as masasama at ano. Pero yung si papa po is yung pagdidisiplina niya is yung siya yung nagdi-dictate sa amin. Tapos yung pagdidictate naman niya po na yun is tama po yun. Kasi parent po siya, yung parenting po niya is galing po yun sa wisdom ni God at na-understand naman po namin yung pagdidisiplina niya at mahal na mahal po namin yun kasi yun po yung nag-shape sa amin. At ayun, yung sa financial naman po yung binabauna naman kami at natututunan po namin magtipid at kasi nga po tinuturo din po sa amin nila na mahirap nga po ang buhay ngayon, fast-paced. At yun po, thank you. Sister, ano ko lang din. How do you make them realize na ang tatay nila ay disciplinarian pero hindi nila na-experience firsthand? So, paano mo ito pinagkukonekta? Hindi naman ikaw hindi ka naman terror, no? Hindi. So, paano mo pinaparating? Hindi pinapaliwanag. Madali magpaliwanag eh. Pero paano mo in your own way, paano mo napaparating na tama ang tatay niyo, sundin natin siya? Paano uri ng dynamics meron kayo sa bahay? Maliliit pa lang po sila. Kahit wala yung papa nila, yun nga yung sabi ni Ivan, yung pagdating sa pera, hindi ko po sila, kasi di ba, hindi ko po hinilalahat, pero may mga, sometimes yung mga magulang para lang ibibigay yung financially, minsan natututo ng maaga yung batang maghawak ng pera, kahit hindi pa talaga siya responsible. Ako po kasi, maliliit pa talaga sila, hindi ko sila sinanay sa pera. Kaya, especially minsan pag sa school, binabaunan ko po talaga ng hindi po yung pera o pagkain po talaga. Tapos naalala ko one time, mga na po sila yung malalaki na, may mga ninong at ninang po, di ba, pag Christmas, nagbibigay. Wala po, hindi nila alam yung value. Pag nakatanggap sila, ibibigay kaagad nila sa akin. Yung hindi yung ibang bata na, mama, hindi sila ganon. Kaya po yun po yung pagdidisiplina rin ng asawa ko na yun nga, yung pagdating sa pera, kailangan matuto silang magsinop na hindi lahat ibibigay mo. When it comes po sa education, yun kasi mahalaga din po sa akin yun. Doon ko po talagang pinaglalaanan yung pagdating sa pang-tuition nila. Kasi sabi ko nga, ang point ko doon, pag wala dito si brother husband, pagdating sa tuition nila, inaano ko na po yun, inaano ko na siya, yung kinakash, yung fully paid na po. Kasi iniisip ko po, gusto ko pagdating niya, pag bakasyon siya, wala na po siyang iisipin. Wala siyang intindihin. Opo. Tama. Na kahit po magbakasyon siya ng mahaba or ma-spend niya po yung time niya na hindi nagmamadali dahil wala naman po kaming alalahanin na doon. Yun po yung parang ko sa kanya. Galing ng values nila, no? Oo nga po. Parang siguro po kaya sila sumusunod kasi nakikita nila sa example ni sister na ganito siya mag-handle ng pera, unahin yung needs para pag nandito si papa niyo, wala siyang kita, settled na lahat yung mga responsibilities. So kaya po natuto sila din na na tama yung mga desisyon ng parents namin kasi nakita namin na tama yung nangyari. So, at saka, di ba po kasi ngayon, Minister Ernie, yung mga kabataan, meron po kasi ako mga naririnig na kwento na yung may pagka-entitled sila. Pag alam nila na pera nila yon, oy mama, pera ko yan, may 500 ako sa'yo. Gusto ko kumain sa ganito, o may 500 ako. Sa kanila, isinusulit sa parents, and then binibigay nila yung kumbaga, yung iniintay nila yung guidance ng parents kung saan gagamitin. So nakakatuwa po. So siguro kasi parang naghahanap tayo ng paano nga ba gagawin yun na yung mga anak mag-submit sa magulang. Kasi madaling sabihin na, dapat yan. Minsan natuturete na yung mga bata na sa dami ng sermon, di ba?
Pero pag pinakikita at binubuhay, Opo. nakikita nila yung reality yung values nung, Opo. tas yung reality nung disiplina na experience nila. Sabi, parang, okay, we have to go through this. But I'm profiting from here. Lumalago ako bilang isang anak, isang tao. Napakalaking bagay. Opo. Sabi nga po kung tama po ako, si Albert Einstein, di ba po, ang kasabihan, the best way to train up a child is by example. Ang sabi po niya, it is the only way. Okay. So, yun daw yung only way to I train up a agree. child, by example. So, parang ang hirap kasi nasabi ka lang ng sabi, pero nakikita sa parents na hindi naman ganun yung Correct. sinasabuhay na. Si ano po kaya? Si middle child. Si Errol. Si Errol, si Brother Errol. Ikaw, anong sharing mo? Ganun din po yung physical absence po ni Papa. Kasi siya po yung supportive person po tuwing may mga events po kami sa school. Ha? Ano ulitin mo? Pag Siya po yung supportive person po. Siya po yung typical na pumupunta po sa school kapag may mga events po kami, kapag may Okay. mga sayaw po o So ganito, talagang ganyan. pag nandito siya, he will be there. Okay, go ahead. And yung isa po, kasi po, siya po yung productive person po sa bahay po namin. Kasi gusto niya po yung lagi po siyang may ginagawa sa bahay. Tinutulungan niya po si mama. Siya po yung naghuhugas, nag-ano. So one of my struggles po is yung nasasalo po yung mga gawain pag uwi ko po ng school. Kasi nung mga times na yung nag-jump pa po si Papa, tuwing pong umuwi po kami magkakapatid, nagpapasalamat po kasi bigla niya lang po sinasalo yung mga gawaing bahay, sa mga paghuhugas po, sa mga pagwawalis po, ganyan. Ayun, nung mga times po na wala na po ngayon si Papa, nasa barko na po, yun po, usually, normal na po yung ginagawa po namin, kami po ulit maghuhugas. Kasi sa pag-uwi po namin, ganito po, ganyan, may, kasi po dagdag po yung trabaho po kasi Yun yung struggle niya kasi siya yung nagtatrabaho nung ginagawa ni Papa pag nandito. Siya ang gumagawa. parehas po kami Lahat magkakapatid. mayroon silang may schedule. Nakakatuwa. So hindi talaga sila spoiled, talagang meron silang Meron dapat na silang gawain. Beautiful. Go ahead. Kasi go po ahead. nung mga times po nawala po si Papa, gusto niya pong matapos po yung mga activities po namin na wala pong distraction, ganito po, ganyan. Yun po. Hindi yata tao yung tatay mo. Si Superman yata. I Siya mean, po very yung rare, masipag. di ba? So, go ahead. Go ahead. Yun po, tapos Tapos, ayun. Kasi nga, yung sinabi mong entitled, may mga tatay na gano'n eh. Pagod na ako ha, ito lang bakasyon ko ha, bahala kayo. May mga gano'n eh. Pero, wow, congratulations and jubilation. Ganun ang tatay nyo at ganyan nyo. May tatanong ako kasi may issue ng middle child eh. Di ba? Pagka middle child ka daw, medyo parang hindi ako bunso. So parang, hindi ako bunso. Hindi rin kasi ako panganay. Alam mo, panganay, unang anak o unang apo. Tapos, si bunso, di ba? Yung bunso daw po favorite. Favorite. Tapos yung panganay naman, pinaka-spoiled kasi siya yung nauna. Oo, So parang kaya yung middle gitna. child parang nalileft out. Nararamdaman mo ba yan? Opo. Ayan na, sister. Sige nga, sige. Talk about Mama. it. Ito na yung chance mo. No, it's okay. It's okay. Go. Paano yung bakit bilang middle child? Yan na nga, normal nga yan. So, anong nararanasan mo na palagay mo parang ako yata nalileft out, parang gano'n? minsan po kasi nalulungkot po ako tuwing nasa bahay po ako. Pero tuwing pong nasa school, doon po ako masaya kasi nakikita ko po yung mga kaibigan ko. Doon ko po nilalabas po yung kaligayahan po sa school po. Okay. So, Kaya, go ahead. Hindi, kasi nga, ang point is, we understand that, no? Hindi kayo salbaheng kapatid, hindi kayo somehow kasi parang, yun ang parang nagiging... Parang may distance po kasi yung parang ako po yung minsan din napapansin sa pamilya po, ganito. Kasi, di ko po alam, parang
Pero hindi Kahit mo man- inilalayo yung sarili mo. Hindi po. Pero ba't mo nasasabi na parang feeling ko mas hindi ako nabibigyan? Anong simple situation? bigay in ka the- na example. Hindi masama ang kapatid mo. Hindi. Kaya lang, this is a human condition. Kaya nga, tinitingnan. For everyone to understand. Oo, for understand. Paano masasabi na parang hindi ko nakukuha yung attention na nakukuha ng aking panganay o bunsong kapatid? Anong isang sitwasyon? Halimbawa. Kaya naman po ganun kasi, example po kasi, ako po kasi may mga times po din na may mga nagagawa din po akong mali. Hindi ko po na-realize kung tama ba o mali. So nakikita po ng mga kapatid ko na yun po, mali po yung ginagawa ko po. So, So ang feeling mo is parang ikaw yung mali, na masyadong naboblown up na. Opo, na po. Mali, okay. Pero pwede kasing perception mo lang yun eh. Pwedeng perception mo lang yun. Kasi nga, yung kalagayan na, I don't know how to explain, but there's always that problem of perception. Eh, na hindi totoo yun. Kasi isang, halimbawa, hindi naman to kasi you have the means. Yung pantalon at saka polo shirt ni panganay. Hand me down. Hand me down. So, I'm not sure kung nangyayari yan. Pero, there's always that. Why are we telling this? Because it's an experience of maraming middle child. And I think we need to look at this. Hindi tayo mali, hindi nagkulang ang magulang, but yung perception minsan ng bata, yon. So that person needs more assurance. Para naman hindi mukhang yung anak kong pangalawa, Chito, siya yung nagsabing, Papa, ayoko na mag-aral. So, wala naman siyang sinabi kung na, gano'n. Pero alam mo yung perception na parang ako yung naiiwanan, parang sila yung magaling, ako yung hindi. May achievement sila, pero parang ako hindi. So, it's all perception. And what I did was to focus more on him, to give him more support, and it works. Anong sabihin niya sa akin, ayoko mag-aral. Sabi ko, inutang ko yung 6,000 para makapag-aral ka. Ayaw mag-aral yun. So, anong ginawa ko? Sige, anong gagawin ko ba yun? And then after that semester, sabi niya, Papa, mag-aaral. And he finishes college. These are just stages. Na bata ka pa. So, ang sinasabi namin is, well taken. Hindi namin sinasabing, mali ka. Hindi yun. It's part of growing up and you just need to see it. No? At salamat at nilalabas niya yon. At hindi lang ikaw nagkaganyan. Madaming ang middle. So, hindi ikaw lang na gano'n. So, you need to look at the situation siguro on a more objective way na tignan mo rin kung paano mo ba tinitignan yung situation mo, o nabibigyan ng malaking diin yung mali. And in the case of mga kapatid, mga magulang is to give more moral support. Yun. At salamat that you were honest enough to tell us because that needs to be addressed. Especially, wala yung tatay, no matter what you do, merong dapat, yung tinatanong kanina, emotional need. Hindi mo kaya yon kasi nanay ka with all the problems. At gusto kong makita niyo yun, mga anak, na ang nanay mo hindi si Supergirl. Hindi niya kayang gampanan lahat. There is no such thing as a perfect family. So everyone needs to look at things both on your perspective and on the other person's perspective. Sa tatay niyo, parang ang daling bigyan ng katwiran kasi kailangan ng pera. No? But you need more than that. You need the emotional need, you need whatever it is. Ngayon, doon ka ngayon magmamature. Paano ko titignan ito in the context ng family situation namin at naaayos. Alam na, kay bata pa kayo, marami pang tanong yan. Ako, sobra. Ang hirap sagutin. Okay? Na kahit nung ganyan kaming edad, hindi rin namin masagot. But the good thing is, yung pinag-uusapan natin ngayon is, allow God to deal with you. No? So, ayun. Ayun po. Kasi nga po parang very important no yung ganito na nai-voice out. Siguro po kung ako nung middle child ka rin ba? Hindi naman po. Actually po bunso ako. So doon po ako nakarelate sa puro hand me down. Opo,
kasi po, panganay namin babae, tapos lalaki, tapos ako. So yung noon, ang palda ko po, alam niyo po yung siguro may ibang nakaka-relate po, na parang pinagdugtong na lang. Dahil maikli Opo, na. kasi po, yung palda pa yun ng ate ko, tapos magiging palda ko sa sunod na school year, yung ganun po. Pero yung sa kanila po kasi, yung situation na teenager, kasi dumaan din po ako noon, nung nahirapan po ako nung teenager ako, na parang, hindi ko po naintindihan bakit ako naiinis, bakit parang palagi akong mali. Tapos, ayokong makipag-usap sa nanay ko. Hindi naman po sila masamang tao na palagi akong pinapagalitan. Pero parang ako po yung hindi ko naiintindihan bakit ganito ugali ko. Meron po akong ganong point. Tapos, ang naalala ko lang po, parang ang sinabi ng nanay ko, kasi meron po akong pinabili. Tapos sinulat ko lang kasi parang ayoko makipag-connect, ayoko makipag-usap. Hindi ko po alam face as a teenager, adolescent. That's a face. Tapos mapabili ako ng ganito, ganyan. Tapos pupuntahan niya pa yun sa isang lugar. Tapos pagbili niya, bakit isa lang? Dapat pair. Tapos sabi ng nanay ko, ewan ko sa'yo, ba't hindi mo ako kausapin? Daan mo lang sa sulat-sulat. So siguro po, dun sa na-experience ko, yun yung gusto kong sabihin kay Brother Errol, na sometimes mahirap makipag-usap, mahirap mag-open up, pero very effective and very important na bukas yung communication mo. Siguro sa iba, mahirap sabihin na, ay nakakainis, si Bunso, nakakainis ka, bakit ganyan ka, bakit, si Kuya, bakit ganyan? Sometimes, pwedeng mainis sila sa'yo, pwedeng magalit sila sa'yo, pero yun yung way kasi para magkaintindihan. So para naintindihan nila saan ka sensitive, para maintindihan nila kung ano yung need mo, tapos para kung meron bang kailangang maging adjustment. So yun naman, based on my experience, na kung meron kang hinahanap na attention, meron kang hinahanap na understanding, kailangan mo rin na ikaw, ibigay mo rin yung sarili mo. Eto kasi ako nagtatampo kasi ako sa ganito, naghahanap kasi ako sa ganito. So, mali ba ako? Tama ba ako? Ano yung kailangan kong gawin? Ano yung sitwasyon nyo? Bakit hindi nyo maibigay ito sa akin? Yung ganun po. So, wala talagang mali. It's more of perception. Especially kayong mga bata, you have all our allowances as bilang mga magulang na naintindihan kita kahit hindi kita, alam mo yun, naintindihan kita kahit hindi kita naintindihan because you're growing, right? Okay. You're discovering things, you're experiencing new things, and that's where spirituality comes in. Yes. That is where the Lord comes in. Na minsan pag di mo na maintindihan, you go to God Amen. and really ask Him for guidance. And eventually, you will, no? But very challenging ang situation pag wala ang tatay. That's how important it is. Anong masasabi mo na? Yun nga po, brother, yun nga yung inopen yung anak ko, yun nga, alam ko parang, perception. Kasi actually lahat siya yung yung sinasabing when it comes sa, Mama, pupunta ako sa ganito. Inaanuhan ko yan. May times na, Mama, bibila ako ng concert sa ticket. Yung tita niya sa Amerika, sige, anuhan mo si Errol, ganyan. Lahat yun, nakakailang beses. Lahat din, kahit even yung sa mga damit niya, mas sa pinagbibigyan nga siya. Okay. Well, bahagi yun, no? It's a part of learning and everything. But the whole point is we accept whoever that person with the proper discipline. Yun lang isang masasabi ko. Pag ganyang edad talaga, alam tawag ko dyan, temporary insanity. Kasi hindi mo maintindihan. Bakit ganito? Bakit ganyan? And trusting the Lord that He will eventually let you see it. Hindi ka nilagay dyan sa pamilya nga para parusahan. No. It's always a learning process. Amen. It's always a lesson to learn. And that's where you mature. No? You learn to ask questions. And it's good to ask questions. Opo. But the most important thing is learn to wait for the answers. Answers in life is not that easy. Even God will tell you, wait ka lang ha, hindi pa ngayon ha. Ganon din yung parents mo, minsan sabihin, teka muna anak, hindi pa pwede yan. One thing that you learn as a young person is na ayaw ng young person.
pag narinig mo yung maghintay ka, ayaw na ayaw yan. Di ba? Sabihin ni Ivan, Mami, gusto ko, hintay ka lang ha. Bira, kailangan hintay. Si, Errol. Si Errol. Mami, maghintay ka. Waiting matures people. Yes. Because first and foremost, you learn to wait upon the Lord. Amen. Who will speak to your mom or who will give you the provision. Alam nyo gaano kadali kahirap yung ng mami nyo? Ito budget. Irarambol niya lahat yun. Hanggang sa pambili ng sibuyas, bawang, kamatis. Kailangan ni Utoy ng bagong sapatos. Butas na yung medyas ni Lahat yun. We're talking about this because we also want to hear from, we want the other people who has the same problem na see the bigger picture. Kasi nga, it's all perception na, kasi ganito. Walang mali doon. Again, I'm saying, walang mali. Kaya lang minsan, yung perception lang natin na nakikita natin. What we're doing now is, look at the bigger picture. Look at the bigger picture. And isama mo yung sarili mo sa bigger picture. Hindi lang ikaw yan. It's so many things that is involved here. And when you, sabi nga natin sa Christian, when you go with the Spirit, the Lord will lead you eventually sa ganyang mga bagay, no? Nakakatuwa itong ating pinag-uusapan at I love this guy because he's honest enough na, and that's good, no? You need that. As a middle child, be more bold to say things. Hindi kailangan pasigaw or anything. But I'd rather hear my child na sabihin sa akin na, Papa, ganito ka kasi. Noon masakit kasi hindi ako Kristiyano. Ngayon, mas masarap kasi handa akong pagkatiwalaan ng anak ko dahil alam niyang mahal ko siya. At yun ang sinasabi niya ngayon. Handa akong sabihin ito kasi alam kong mahal ninyo ako. That you will not judge me for what I'm saying, but you look at my total person, not only kasi anak kita, kasi kapatid kita, kasi ikaw ay isang nilikha ng Diyos na may mga, gagamitin ko na yung salita, may toyo, may patis, may lahat tayo, may di ba, Ivan? May toyo ka rin. So, yun, So, bago tayo magpatuloy, at baka magkatuyuan tayo dito, tayo ay babati muna sa mga may birthday bago tayo magpatuloy. Thank you, Lord. Birthday muna tayo, October 11, Sister. October 11, 2025. Happy birthday! Uy! Unang-una, Ate Angel Pugay. Happy birthday! Happy birthday! Sister Sofia Garcia. Brother Emmanuel Galido. Brother RJ Malabanan. Sister Lorena Igno and Brother Arthur Orte. Happy birthday mga kapatid! Happy birthday! Ayan, happy birthday mga kapatid. Ayan, thank you Lord. So yung kung kanina po, yung mga medyo nakakaiyak, nakaantig na stories yung ating mga narinig kasi tanong natin sa kanila yung struggles na may OFW, absent yung tatay. So yung ngayon naman po, ang parang gusto ko marinig is yung i-celebrate naman natin na maski wala yung tatay, eto naman kami, ganito kami ka-bless, eto yung mga experiences namin, eto yung mga lessons namin na maski wala si tatay, ganito naman kami. Although medyo nasabi na po nila kanina, no, yung mga ganon. Pero if meron pa po kayong gustong i-add na thankful ako kay Lord kasi ganito. Siguro po mauna si Mama. Ayan. Okay.
Thankful ako kay Lord kasi Itaas niyo po yung mic. Ayan. Yan. Thank you, Lord. Thankful ako kay Lord kasi para sa akin napakagandang regalo yung madala ko yung mga anak ko sa ganitong gawain. Kasi 'di ba, yung hindi naman natin lingid sa atin yung mga talagang iba yung generation ng mga kabataan ngayon. Nagpupurit nagpapasalamat ako kay Lord dahil lumaki sila sa ganitong gawain. Nakita ko talaga na nandoon yung takot din nila kay Lord, yung sa paggawa ng mali, minsan sa decision nila, nag-aano sila, yung meron silang kinukonsider muna na pag alam nilang mali, hindi nila itutuloy. At yun nga, yung mga paggalang, saka hindi sila yung hindi wala namang masamang magbarkada. Pero I mean yung, kasi nasa paggaling sa school, uuwi sila, saka yung mga responsible sila pag yung when it comes sa marunong sila sa gawaing bahay. Oo, laking bagay. Dinisiplina sila. Yung disiplina na tinuro namin mula nung nagkaisip sila, hindi naman yung nagkaisip sila kasi inano namin na kailangan kahit lalaki kayo, marunong kayong gumawa sa bahay. Kaya thankful ako kay Lord kasi na kahit yung kumbaga nandoon yung pagsunod nila. Kagaya ng pagsunod din nila kay Lord. Yung pagsunod din nila sa amin bilang magulang na kaya pala kami ganito disiplinahin nila mama para din sa kabutihan namin. Like yung paghuhugas ng pinggan, lalaba, pagsasampay. May mga bawat may mga schedule po Sister, sila sa curious bahay. lang ako, if you don't mind. May mali. Mali, whoever among the three, may mali. Paano mo sila, ayokong gamitin yung confront pero usually pag ang parents nagdidisiplina, you confront. How do you do it? Kasi meron iba na, very harsh, paano mo sila hinaharap pag meron kang kailangang ayusin sa isang, wag ka na magkwento ng iba. Basta yung attitude mo lang. Pag yung may nakakagawa sila ng mali, tinatanong ko kasi yung instinct ng mother, pag alam mo pag may problema yung anak mo Yes. alam mo mararamdaman mo yon bilang mother, mararamdaman mo kaagad yon. Tinatanong ko po na Paano mo ina-approach? Ina-approach siya anong problema. Sinasabi ko kasi minsan hindi talaga mag-open, especially nga sa Errol, pag may mga nararamdaman ko yan minsan sasabihin ko, mag-pray ka. Ipag-pray mo kay Lord. Kailangan, lagi ko silang pinaalalahanan na, yun nga, kailangan ng dasal talaga. Kung ano may pinagdadaanan, ibigay mo kay Lord. Kasi si Lord lang kako yung magagabay sa'yo. Yung siya lang din naman pagbigay ng solusyon. May times din na, syempre, yung minsan, di ba, parang maiinis ka kasi nga hindi nag-open. Pero paano ginagawa mo doon? Umaano na lang po ako. Minsan, kumbaga para sa akin, sinasabi ko na lang minsan na, sige, kung hindi ka ayaw mo mag-open, nasa sayo. Pero tinasabihan ko po talaga na magdasal. Merong isa akong nakita na napakaganda. Ano man yung pangyayari? Because you do not confront harshly na, mali yung ginawa mo, di ba? We don't do that anymore. But the thing is, isang nakita kong napakagandang solusyon, after you talk, or after the person did not talk for that matter, invite mo siya, halika ipagdadasal kita. As parents, I'm sharing this with the kids para pag kayo may pamilya na, you do the same as Christian. Ano man yung situation, tapusin nyo na ipinagdadasal mo yung anak mo. Huwag kayong matatapos ng, maaaring hindi kayo nagkasundo pa rin, di ba? Minsan gano'n nangyari. Pipilit niya yung side niya, nangyayari yun, di ba? Palagay mo, tama ka. Palagay mo, mali mami mo. Pag yun naiwanan ng gano'n, magkakaroon pa ng conflict yun. So, normally, as parents, you tell your kid, alika anak, magdasal tayo. And then leave it at that for the moment. Because when you ask God to intervene, He will intervene. Tao tayo. May mga bagay talagang hindi maintindihan kaagad. Kahit anak mo na yan, minsan di ka pa, nanay mo na yan, di mo pa rin naintindihan minsan. So natural yun. That's why we need God, you know?
Kaya nga tinanong ko sa kanya, because there will be conflicts, there will be problems, and to confront them harshly will not produce anything good. But, at the end of the day, anak, dasal tayo. Hindi yung dasal na ganito. Diyos ko, maawa kayo sa anak kong to, tigas-tigas kasi walang ganon, mali yun, okay? Pray pero kinokondemn. Kaya yung anak, ba't ako magdadasal ganyan sabi sa akin? Hindi, in a way na, naintindihan ni Sister Nanay yan. Sabi ko nga, buti pa kayo nabuntis. Buti na lang kayo nabuntis. Iba yung sa kanila nang galing yung anak. No? So, Amen. sige. You go. Thank you. Sister, kung meron kang message kay husband, kay brother husband po, ano po yun? Ano yung pinagpapasalamat mo kay Lord dahil ganito siya? Yung ganon. Ayan. Isa sa pinagpapasalamat ko kay Lord, yung... Hindi, sabihin mo, sigurado naman manonood yun eh. Sabihin mo, Papa, whatever you Kasi want. kanina tinanong natin kasi absent siya. So baka naman feeling niya, kinukrucify natin siya. So ngayon po, i-celebrate naman natin si brother. Anong pwede mo sabihin sa husband mo ngayon na nanonood? Ayan. Yung nanonood siya ngayon. Ay, hindi. Actually, pinaparecord, papanoorin niya. Okay. Kasi wala pa silang signal ata. Okay. Ayan. Pero yun, ang masasabi ko lang, thank you. Thank you ako kay Lord na ikaw yung naging brother husband ko. Isa ka sa ginamit ni Lord na instrumento na madala kami dito. Na makabuo tayo ng pamilya na maglilingkod kay Lord, na magsiserve kay Lord. At thank you kahit nasa malayo ka, binibigay mo na assurance na lagi kang nandyan. At yung, alam kong may word si Lord na nakatanim din sa'yo. At yun yung lagi niyang binibigay din sa amin na gabay. Na kahit na malayo siya, para ma-assure din kami na kahit kumbaga, para ma-assure din kami na nasa isang service kami na para kay Lord. Kaya thankful ako na nandyan ka, binigay ka ni Lord sa amin. At yun nga, lagi lang siya mag-iingat. Alam kong si Lord yung gagabay din sa kanya sa journey niya sa barko. At lagi siyang gabayan na makauwi siya sa amin lagi ng safe. Amen. Opo. Ito naman, yung mga anak din po. Siyempre, may message Ganda din yan, sila sa bigyan ng tatay message, nila. oo. Kasi ito na yung venue para maging vulnerable and makapagsalita para kay Papa. Alam, sabi niya, Papa, kailangan ko ng iPhone. Go ahead. Sige, Shara. Opo ba? Si Bunso. Thankful po ako kasi si Papa nga po na nasa malayong lugar, siya pa rin yung nag-aano po ng pera, po siya. Kahit nahihirapan na po si Papa sa trabaho, siya pa rin yung umaano sa amin para makaano po sa school namin. At yun nga po, kung pinapanood po to ni Papa, love you pa. Ay, ayan. Ang sarap naman. Sige, si Kuya naman. Yun po. First of all, hello pa yung alam ko yung likod mo, Papa, masakit. Tuwing gabi, Papa, pinagpe-pray namin yung likod mo. Kasi isang issue po yun. Baka di po natin alam, malaking issue na po yan. Pero yun nga po, pinagpe-pray. Patuloy po namin pinagpe-pray yung likod mo, Papa. Kasi una-una nasa barko ka at mahalaga po yung safety doon, yung health. At ayun, pati po yung health mo, Papa, pinagpe-pray namin. At thank you kasi pinili mo, Papang umalis imbis na may mga trabaho naman po dito na makakasama mo kami. Pero pinili mo pong umalis para masuportahan kami at wala pong makakapantay doon. At mahal na mahal ka po namin, Papa, sa ilang years mo pagbabarko at namimiss ka rin namin nila Mama, mga kapatid ko at na-enjoy ko yung stay mo dito kasi maglalabas tayo at ititreat mo kami at tinitreat ka rin po namin na mas napapalapit ka po sa amin bawat isa at syempre hindi rin naman po
hindi rin naman po magpapauli ako kay Mama na magpapasalamat na rin po ako kay Mama. Kasi yung perseverance niya, lalo na po yung pagdadala niya sa amin sa church simula po nung bata kami, inline po talaga kami sa kay Mama tuwing kunyari mamamasahe, nasa likod lang po niya kami, susunod po kami at kahit gaano man po kalayod, dati nang wala pa po kaming personal car, namamasahe lang po kami. At si Mama po nagturo sa amin ng dapat lagi tayong pumapasok sa bahay ni Lord tuwing Sabbath day. At again, balik po kay Papa. Thank you Lord kasi siya po yung punot dulo na itong lahat. Dinala niya po kami sa Comfy. Thank you Lord. Thank you, Amen. Medyo na teary-eyed si sister. Amen. Sige po. Si Errol. Errol, ikaw. Ayun, thankful po ako kay Rod kasi Hindi. Kausapin mo tatay mo. Ano sasabihin mo sa tatay mo? kung nanonood ka man po, nagpapasalamat po ako sa iyo kasi kayo po yung nagbigay po ng daan po para makasali po, po kami dito sa community na po ito. At thankful din po ako kasi sa pagtataguyod nyo po para sa amin, para sa future po namin na mga magkakapatid po, sa layunin po namin. Alam ko pong si Lord po, lagi po kayong iniingatan, binabantayan po. At sa pag-uwi nyo po, lagi ka po niyang gagabayan. And yun po, thank you Lord, thank Jesus. Close sila sa tatay nila, no? In spite of the fact na hindi sila, no? Yes po, kasi pag nandito naman po si brother husband, hanggat maaari, hindi po yun maalis ng hindi kasama kami. Gusto niya yung binabanding niya kasi yun lang po yung pagkakataon niya na para makilala niya rin na personally yung nag-e-effort siya interact. talaga, no? Hindi naman lahat, pero may iba parang entitled sila na uupo na lang ako kasi pagod ako, hindi ba? Nagtrabaho ako lang. Pero siya, hindi lang yung trabaho sa bahay, hindi yung effort niya na patuloy na kumukonekta sa inyo. Amen. Sir, saludo Good po ako job. sa inyo. Amen. May your tribe increase. Amen. Okay. Yung isa pa pong gusto ko lang sigurong bigyan ng diin, nakakatuwa po yung family nila na sabi nyo nga po talagang saludo tayo sa kanila, no, na sa ibang pamilya siguro kung ganito yung setup, baka may mga ibang problema, pero sa kanila talaga, kitang-kita mo yung difference na kay Lord yung family. At di ba po yung umbrella theory na si Lord, yung tatay, yung nanay, tsaka yung mga anak, nandun sila sa, kumbaga yung mga anak, nasa loob ng umbrella ng nanay. Tapos yung nanay, nasa mas malaking umbrella ng tatay. And then sa mas malaking umbrella ni Lord. So, nakakatuwa po kasi buhay na buhay yun sa family nila. Kaya wala tayong narinig na yung mga horror stories ng mga kapag ganito yung family. Sa kanila, nakaka-inspire. And sana po yung mga kapatid natin, yun din yung nakita nila. Yung inspiration na, ay kaya pala nating maging ganong family din. Basta na kay Lord. Yes. Yun po ang kagandahan ng pamilya ng Diyos. Of course, may mga pamilya rin naman na unbeliever, pero kasi ang nabibigyan ng papuri sila. Amen. Sa pamilya ng Diyos, ang unang-unang nabibigyan ng papuri ay ang Diyos. Amen. At the end of the day, pag kayo'y malalaki na, become adults, you'll have your own family, you will realize some things that you may not know right now, that you may not be valuing, that you may not understand. Kaya nga, we live by faith and not by sight. Continue to believe that God is continuously working in the life of the family and in you individually. Hindi ka tinawag ng Diyos para pahirapan lang, para ipahiya, o para saan din. No? He called you to be called a blessed person. But it takes maturity to see that. No? So sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa lahat ng nakipagkwentuhan sa amin. No? Thank you, Sister Heights, at more of Sister Heidi, magkakasama kami.
At salamat sa pamilyang Sahol. No? Thank you so much for the time you spend with us. And I hope you'll be back one day. Yung medyo mga mature, mga dalaga na, huwag ka muna mag-aasawa, ha? So, darating yung panahon na yan. To God be the glory. Amen. Here's another example of God. Sabi nga niya, I'm not finished with you yet. You are my work in progress, and you will have the best. You will have the best at the right time. So, nagpapasalamat kami at kami aawit bilang huling awitin na pinagpalang buhay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya, pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dati. Hirap at pasakit, ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo nagpagpuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Sama-sama tayo nagpagpuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Ipagsabi at ipagbunyi na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. God bless everybody. See you again. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.